CBCP President Pablo Cardinal David and families of EJK victims are pushing for the creation of a Truth and Reconciliation Commission. And for the latest, we have Mobile Journal Arles de los Santos reporting to us live from Mandaluyong, Arles. Itong proposed Truth and Reconciliation Commission. Narinig na natin dati ito sa simula ng Aquino administration pero iba yung purpose. Can tell us about this? Lord at Denise, kanina nga ay humarap sa atin si CBCP President Pablo Virgilio David para nga ipanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng National Truth and Reconciliation Commission. Ayan ay patungkol daw doon sa mga nangyaring umano'y extrajudicial killings sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan ay libo-libo raw ng mga kaanak pa rin ang nananatiling hindi nabibigyan ng hustisya kung ano nga ba ang nangyari sa kanilang mga kaanak. Kantina, kasama doon Lord na humarap ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima nito, ang ilan sa mga nabiyuda, naunilang mga anak at mga kapamilya ng iba pang mga biktima nitong EJK. Pero paglilinaw ni Cardinal Ambo David ay hindi niya kinakatawan ang CBCP sa kanyang panawagan, kundi bilang Pangulo o leader ng Archbishop or Archdiocese ng Caloocan, kung saan isa nga ito sa mga naging hotspot noong isinagawa nga itong Oplan Tokhang, mga nasa Kamanava area, meron pa nga daw ng mga bahagi doon na kinailangang pamisahan dahil halos bawat tahanan daw ay mayroong mga naging biktima nitong war on drugs. Okay, Truth and Reconciliation Commission, hindi siya ganun kasimple kasi alam natin may panawagan rin dito para sa pananagutan. Pagdating sa batas, tama ba Arles? Tama ka dyan, Lord, pero yung forma kasi netong National Truth and Reconciliation Commission ay medyo kahawig daw sa forma na isinasagawa ngayon ng ICI, kung saan nga ipapatawag at iimbestigahan yung iba't ibang mga personalidad na maaaring kasangkot nga dito sa nangyari na ito. After nun daw, kung kinakailangan, otoridad na daw ang maglilitis doon, ipapasa din sa ombudsman yung mga magiging findings nito. Pero ayon kay Cardinal David ay hindi naman yung paniningil o paghihiganti ang layunin nitong komisyon na ito, kundi para sa paghihilom ng ating bayan, partikular doon sa mga naging biktima ng EJK. Pero bukod pa dyan, Lord, nagkaroon din ng pagkakataon na ikwento nga nitong mga EJK family victims yung kanilang karanasan. Yung ilan daw sa mga pangyayari parang nagpabalik-balik sila sa pulisya at tila walang nangyayari. Kaya mahalaga daw na dito kung sakali na maaprubahan man at bigyan ito ng administrative order ni PBBM, ay mahalaga ang magiging tungkulin ng National Police Commission upang utusan ang PNP na buksan at ibigay ang mga impormasyon nito hinggil doon sa mga pagpatay o sa mga ilang vigilante killings na nangyari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anong pakiramdam, Arles, yung nandyan ka versus nandun ka sa ICI? Lord, siguro dito kumpara doon sa ICI, mas naramdaman natin yung puso at syempre yung hinagpis ng ilang mga kababayan natin na first hand na naranasan ang pangungulila at mawalan ng mga asawa, ng ama. Pero syempre this is still a request. Ito daw ay mahalaga para sa muling paghilom ng ating bansa. Meron pang sinabi si Cardinal David na accountability over impunity. Pagpapakita daw na ito na meron pa ring kakayanan yung ating bansa na muling ibalik ang tiwala sa pamahalaan. Okay, Arles, may iba naman tayo. Nagkaroon daw ng tensyon doon sa isinagawang rally kanina sa Ombudsman? Tama ka dyan, Denise. Ayan ay kaugnay pa din sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Medyo kaparehas nga yung senaryo na nakita natin doon sa nagdaan ng mga protesta din sa labas ng Independent Commission for Infrastructure. Mayroon pa din ng mga placards na may mga panawagan na panagutin ang dapat panagutin at yung mga muka nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na nilalagyan ng pulang pintura para nga raw ipakita ang kanilang pagkadismaya sa posisyon ng mga ito sa nangyayaring investigasyon ng mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan at maging ang korupsyon in general. Alright, on that note, nagpapasalamat tayo sa ating Mobile Journal Arles de los Santos from Mandaluyong.